Unang mga Kronika, Kabanata 11. At nangyari, pagkatapos nito, na sinaas na hari ng mga anak ni Amon ay namatay, at ang kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at sinabi ni David, ako'y magpapakita ng kagandahang loob kay Hanan na anak ni Naas, sapagkat ang kanyang ama ay nagpakita ng kagandahan loob sa akin. Sa gayoy, nagsugo si David ng mga sugo upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama. At ang mga lingkod ni David ay naparoon sa lupain ng mga anak ni Amon kay Hanan upang aliwin siya. Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanan, inaakala mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama na siya'y nagsugo ng mga aliw sa iyo? Hindi ba ang kanyang mga lingkod ay nagsiparito sa iyo upang kilalanin at upang gibain at upang tiktikan ang lupain? Sa gayoy, sinunggaban ni Hanan ang mga lingkod ni David at inahitan at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna hanggang sa kanilang pigi at sila'y pinayaon. Nang magkagayoy, may nagsiparoong ilan at nagsipagsaysay kay David kung paanong dinuwahagi ang mga lalaki at kanyang sinugong salubungin sila, sapagat ang mga lalaki ay nangapahiyang mainam. At sinabi ng hari, kayo'y magsipaghintay sa Jericho hanggang sa ang inyong balbas ay tumubo, at kung magkagayoy, magsibalik kayo. At nang makita ng mga anak ni Amon na sila'y naging nakapupuot kay David, si Hanan at ang mga anak ni Amon ay nagpadala ng 1,000 talentong pilak upang mangupahan sila ng mga karo at mga ngabayo na mula sa Mesopotamia, at mula sa Aram-Maaka, at mula sa Soba. Sa gayoy, nangupahan sila ng 32,000 karo, at sa hari sa Maaka at sa kanyang bayan, na siyang pumaroon at humantong sa harap ng Medeba. At ang mga anak ni Amon ay nagpipisan mula sa kanilang mga bayan, at nagsiparoon upang makipagbaka. At nang mabalitaan ni David, ay kanyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng mga kapangyarihang mga lalaki. At ang mga anak ni Amon ay nagsilabas at nagsihanay ng pagkikipagbaka sa pintuan ng bayan. At ang mga hari na nagsiparoon ay nangaisa sa parang. Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nahahanay laban sa kanya sa harapan at sa likuran, pinili niya yaong mga piling lalaki ng Israel at inihanay laban sa mga taga-Syria. At ang nalabi sa bayan ay kanyang ipinamahala sa kapangyarihan ng kanyang kapatid na si Abisai. At sila'y nagsihanay laban sa mga anak ni Amon. At sinabi niya, kung ang mga taga-Syria ay manaig sa akin, iyong ang tutulungan ako. Ngunit kung ang mga anak ni Amon ay manaig sa iyo, aking ang tutulungan ka. Magpakatapang kang mabuti, at tayo'y magpakalalaki para sa ating bayan, at sa mga bayan ng ating Diyos, at gawin ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Sa gayoy si Joab at ang bayan na nasa kanya ay nagsilapit sa harap ng mga taga-Syria sa pakikipagbaka, at sila'y nagsitakas sa harap niya. At nang makita ng mga anak ni Amon na ang mga taga-Syria ay nagsitakas, sila may nagsitakas sa harap ni Abisai na kanyang kapatid, at nagsipasok sa bayan. Nang magkagayoy, si Joab ay naparoon sa Jerusalem, at nang makita ng mga taga-Syria na sila'y nalagay sa kasamaan sa harap ng Israel, sila'y nagsipagsugo ng mga sugo, at dinala ang mga taga-Syria na nandoon sa dakoroon ng ilog
na kasama ni Sopak na punong kawal ng hukbo ni Adareser sa kanilang unahan, at nasaysay kay David, at kanyang pinisan ang buong Israel, at tumawid sa Hordan, at naparoon sa kanila, at humanay laban sa kanila. Sa gayoy, nang humanay sa pagkikipagbaka si David laban sa mga taga-Syria, sila'y nangakipaglaban sa kanya, at ang mga taga-Syria ay nagsitakas sa harap ng Israel, at si David ay pumatay sa mga taga-Syria ng mga tao sa 7,000 karo, at 40,000 naglalakad. At pinatay si Sopak na pinunong kawal ng hukbo, at nang makita ng mga lingkod ni Adareser na sila'y nangalalagay sa kasamaan sa harap ng Israel, sila'y nakipagpayapaan kay David at nangaglingkod sa kanya, ni hindi na tumulong pa ang mga taga-Syria sa mga anak ni Amon. Unang mga Kronika, Kabanata 20. At nangyari sa panahon ng pagpihit ng taon, sa panahong ang mga hari ay nagsisilabas sa pagkikipagbaka, na pinatnubayan ni Joab ang hukbo, at sinira ang lupain ng mga anak ni Amon, at naparoon at kinugkob ang Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem, at sinaktan ni Joab ang Raba, at sinira, at kinuha ni David ang putong ng kanilang hari sa ibabaw ng kanyang ulo, at nasumpungang may timbang na 1 talentong ginto, at may mga mahalagang bato roon, at naputong sa ulo ni David, at kanyang inilabas ang samsam sa bayan, na totoong marami, at kanyang inilabas ang bayan na nandoon, at pinutol sila ng mga lagari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol. At ganito ang ginawa ni David sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Amon. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem. At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon ng pagdidigma sa Geser laban sa mga Pilisteo, nang magkagayoy, pinatay ni Sebekay na Hustatita si Sipay sa mga anak ng mga higante, at sila'y sumuko, at nagkaroon uli ng pagkikipagdigma laban sa mga Pilisteo, at pinatay ni Elhanan na anak ni Jair si Lamin na kapatid ni Goliath na Geteo, na ang puluhan ng sibat niya ay gaya ng panghabi ng mga habi. At nagkaroon ulit ng pagdidigma sa Gat, na do'y may isang lalaking may malaking bulas, na ang mga daliri ng kamay at paa ay 24, 6 sa bawat kamay at 6 sa bawat paa. At siya rin na may ipinanganak sa higante. At nang kanyang hamunin ang Israel, pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. Ang mga ito ang ipinanganak sa higante sa Gat, at sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at sa pamamagitan ng kamay ng mga lingkod niya. Unang mga Kronika, Kabanata 21. At si Satan ay tumayo laban sa Israel, at kinilos si David na bilangin ang Israel. At sinabi ni David kay Joab at sa mga prinsipe ng bayan, kayo'y magsiyaon, bilangin ninyo ang Israel mula sa Beerseba hanggang sa Dan, at dalhan ninyo ako ng salita, upang aking maalaman ang bilang nila. At sinabi ni Joab, gawin nawa ng Panginoon ang kanyang bayan na makasandaang higit sa dami nila. Ngunit, Panginoon ko na hari,
Di ba silang lahat ay mga lingkod ng aking Panginoon? Bakit kinakailangan ng Panginoon ko ang bagay na ito? Bakit siya'y magiging sanhi ng ipagkakasala ng Israel? Gayunmay, ang salita ng hari ay nanaig laban kay Joab, kaya't si Joab ay yumaon at naparoon sa buong Israel at dumating sa Jerusalem. At ibinigay ni Joab ang kabuuan ng bilang ng bayan kay David. At silang lahat na taga-Israel ay 11,000 na nagsisihawak ng tabak. At ang Huda ay 470,000 lalaki na nagsisihawak ng tabak. Ngunit ang Levi at ang Benjamin ay hindi binilang, sapagkat ang pananalita ng hari ay kahalay-halay kay Joab. At sumama ang loob ng Diyos sa bagay na ito, kaya't kanyang sinaktan ang Israel. At sinabi ni David sa Diyos, ako'y nagkasala ng mabigat sa aking paggawa ng bagay na ito. Ngunit ngayon alisin mo, ipinamamanhi ko sa iyo ang kasamaan ng iyong lingkod, sapagkat aking ginawang may lubhang kamangmangan. At ang Panginoon ay nagsalita kay Gad na tagakita ni David, na sinasabi, yumaong ka at magsalita ka kay David na sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, pinagpapalagayang kita ng 3 bagay. Pumili ka ng isa sa mga iyan, upang aking magawa sa iyo. Sa gayoy, naparoon si Gad kay David, at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, piliin mo ang iniibig mo, 3 taong kagutom, o 3 buwan na pagkalipol sa harap ng iyong mga kaaway, samantalang ang tabak ng iyong mga kaaway ay umabot sa iyo, o kundili ay 3 araw na ang tabak ng Panginoon, sa makatwid bagay ang salot sa lupain, at ang anghel ng Panginoon ay mangwawasak sa lahat na hangganan ng Israel. Ngayon nga'y akalain mo kung anong sagot ang ibabalik ko sa kanya na nagsugo sa akin. At sinabi ni David kay Gad, ako'y totoong nasa kagipitan. Ipinamamanhik ko na ihulog mo ako ngayon sa kamay ng Panginoon, sapagkat totoong malaki ang kanyang kaawaan, at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sa gayoy, nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel, at nabuwal sa Israel ay 70,000 lalaki. At ang Diyos ay nagsugo ng isang anghel sa Jerusalem upang gibain, at nang kanyang lilipulin, ang Panginooy tumingin at nagsisisya tungkol sa kasamaan. At sinabi sa manglilipol na anghel, siya na, ngayon itigil mo ang iyong kamay. At ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa tabi ng giikan ni Ornan na Hebuseo, at itinanaw ni David ang kanyang mga mata, at nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa pagitan ng lupa at ng langit, na may hawak na tabak sa kanyang kamay, na nakaunat sa Jerusalem. Nang magkagayoy si David at ang mga matanda na nangakapanamit ng kayong magaspang ay nangagpatira pa. At sinabi ni David sa Diyos, hindi ba ako ang nagpabilang sa bayan? Sa makatwid bagay, ako yaon nagkasala at gumawa ng totoong kasamaan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang kanilang ginawa? Idinadalangin ko sa iyo, o Panginoong kong Diyos, na ang iyong kamay ay maging laban sa akin, at laban sa sangbahayan ng aking ama. Ngunit wag laban sa iyong bayan, na sila'y masasalot. Nang magkagayoy, inutusan ng anghel ng Panginoon si Gad upang sabihin kay David na siya'y sumampa at magtayo ng isang dambana sa Panginoon sa giikan ni Ornan na Hebuseo. At si David ay sumampa sa sabi ni Gad
na kanyang sinalita sa pangalan ng Panginoon. At si Ornan ay bumalik at nakita ang anghel, at ang kanyang 4 na anak na kasama niya ay nagsipagkubli. Si Ornan nga ay gumiik ng trigo. At samantalang si David ay naparoroon kay Ornan, si Ornan ay tumanaw at nakita si David at lumabas sa giikan. At iniukod kay David ang kanyang mukha sa lupa. Nang magkagayoy, sinabi ni David kay Ornan, "Ibigay mo sa akin ang dako ng giikang ito upang aking mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon. Sa buong halaga ay ibibigay mo sa akin, upang ang salot ay tumigil sa bayan." At sinabi ni Ornan kay David, "Kunin mo at gawin ng Panginoon kong hari ang mabuti sa harap ng kanyang mga mata. Narito, aking ibinibigay sa iyo ang mga baka na mga pinakahandog na susunugin, at ang mga kasangkapan ng giikan na pinakakahoy, at ang trigo na pinakahandog na harina, aking ibinibigay sa lahat." At sinabi ng Haring David kay Ornan, "Huwag, kundi katotohanang aking bibilhin ng buong halaga, sapagat hindi ko kukunin ang iyo para sa Panginoon, o maghahandog man ng handog na susunugin na walang bayad." Sa gayoy, ibinigay ni David kay Ornan dahil sa dakong yaon ang 600 siklong ginto na pinakatimbang. At ipinagtayo roon ni David ng isang dambana ang Panginoon, at naghandog na mga handog na susunugin, at na mga handog tungkol sa kapayapaan, at tumawag sa Panginoon, at sinagot niya siya mula sa langit sa pamamagitan ng apoy sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin. At inutusan ng Panginoon ang anghel, at kanyang isinuksok sa kaluban ang kanyang tabak. Nang panahong yaon, nang makita ni David na sinagot siya ng Panginoon sa giikan ni Ornan na Jebuseo, siya nga'y naghain doon, sapagkat ang tabernakulo ng Panginoon na ginawa ni Moises sa ilang at ang dambana ng handog na susunugin ay nasa mataas na dako ng panahong yaon sa Gabaon. Ngunit si David ay hindi makaparaon sa harap niyaon upang mag-usisa sa Diyos, sapagkat siya ay natakot dahil sa tabak ng anghel ng Panginoon. Unang mga Kronika, Kabanata 22. Nang magkagayoy, sinabi ni David, "Ito ang bahay ng Panginoong Diyos, at ito ang dambana ng handog na susunugin para sa Israel." At iniutos ni David na pisanin ang mga taga-ibang bayan na nasa lupain ng Israel. At siya'y naglagay ng mga kantero upang magsitabas ng mga yaring bato, upang itayo ang bahay ng Diyos. At si David ay naghanda ng bakal na sagana na mga pinakapako sa mga pinto ng mga pintuang daan, at sa mga sugpong, at tanso na sagana na walang timbang, at mga puno ng sedro na walang bilang. Sapagkat ang mga Sidonyo at ang mga taga-Tiro ay nangagdala kay David ng mga puno ng sedro na sagana. At sinabi ni David, "Si Solomon aking anak ay bata at mura, at ang bahay na matatayo na laan sa Panginoon ay marapat na totoong mainam, na bantog at maluwalhati sa lahat na lupain. Aking ang ipaghahanda." Sa gayoy naghanda si David ng sagana bago sumapit ang kanyang kamatayan. Nang magkagayoy, ipinatawag niya si Solomon na kanyang anak, at binili na niya magtayo ng isang bahay na laan sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. At sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak, "Tungkol sa akin, nasa aking kalooban
ang magtayo ng isang bahay sa pangalan ng Panginoong kong Diyos. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ikaw ay nagbubo ng dugo na sagana at gumawa ng malaking pagdidigma. Huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, sapagkat ikaw ay nagbubo ng maraming dugo sa lupa sa aking paningin. Narito, isang lalaki ay ipanganganak sa iyo na siyang magiging lalaking mapayapa, at bibigyan ko siya ng kapahingahan sa lahat ng kanyang mga kaaway sa palibot, sapagkat ang kanyang magiging pangalan ay Salomon, at bibigyan ko ng kapayapaan at katahimikan ang Israel sa kanyang mga kaarawan. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at siya'y magiging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Ngayon, anak ko, ang Panginoon ay sumaiyo, at guminhawa ka, at iyong itayo ang bahay ng Panginoon mong Diyos, gaya ng kanyang sinalita tungkol sa iyo. Pagkalooban ka lamang ng Panginoon ng pagmumuni-muni at pagkakilala, at bigyang kanya ng bilin tungkol sa Israel, na anupat inyong maingatan ang kautusan ng Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy giginhawa ka, kung isasagawa mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na ibinili ng Panginoon kay Moises tungkol sa Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang. Huwag kang matakot o manglupaypay man. Ngayon, narito, sa aking karalitaan ay ipinaghanda ko ang bahay ng Panginoon ng 100,000 talentong ginto at 1,000,000 talentong pilak at ng tanso at bakal na walang timbang. Dahil sa kasaganaan, gayon din ng kahoy at bato ay naghanda ako, at iyong madadagdagan. Bukod dito'y may kasama kang mga manggagawa na sagana, mga mananabas ng bato at manggagawa sa bato at sa kahoy, at lahat ng mga tao na bihasa sa anumang gawain, sa ginto, sa pilak, at sa tanso, at sa bakal, walang bilang. Ikaw ay bumangon at iyong gawin, at ang Panginoon ay sumaiyo. Iniutos naman ni David sa lahat na prinsipe ng Israel na tulungan si Salomon na kanyang anak, na sinasabi, hindi ba ang Panginoon ninyong Diyos ay sumasa inyo? At hindi ba binigyan niya kayo ng kapahingahan sa lahat na dako? Sapagkat kanyang ibinigay ang mga mananahan sa lupain sa aking kamay, at ang lupain ay suko sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang bayan. Ngayon inyong ilagak ang inyong puso at ang inyong kaluluwa upang hanaping sundin ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y bumangon nga at itayo ninyo ang santuaryo ng Panginoong Diyos, upang dalhin ang kaban ng tipan ng Panginoon at ang mga banal na kasangkapan ng Diyos sa loob ng bahay na itatayo sa pangalan ng Panginoon.